Sumadsad pa sa panibagong all-time low ang halaga ng piso kontra dolyar. Ang itinuturing na dahilan ng palasyo ang mga investigasyon sa flood control scandal. Nakatutok si Ivan Mayrina. Lalo pang humina ang piso kontra dolyar at ngayong araw nagtala na naman ito ng panibagong all-time low. Nasa 59.46 na ang piso kada dolyar, pinakamahina sa kasaysayan. Kung ikukumpara na sa average sa 58.39 ang piso kada dolyar noong Enero ng 2025. Bukod sa mga pangyayari sa ibang bansa, aminado Malacanang na isa sa mga dahilan ng paghina ng piso ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Isa sa mga naging reason dito ay ang patuloy na pagpapaimbestiga ng mga maanumalyang flood control projects. Nakakaapekto po ito at daraanan po talaga ang sitwasyon na ito. Pero naniniwala daw ang Malacanang na ang pag-usad ng investigasyon at pagpapanagot sa mga may sala ay makakatulong sa pagbawi ng tiwala ng mga Pilipino at maging ng mga mamumuhunan sa gobyerno. Bagamat ganyan ang magiging consequence, minabuti pa rin po ng Pangulo na linisin po ang gobyerno laban sa maanumalyang flood control projects, laban sa mapang-abusong paggamit ng pondo ng bayan. Sa pagdinig sa Lunes, ipapatawag ng Senate Blue Ribbon Committee si dating Public Works Secretary Manny Bonoan. Ayon kasi sa chairman ng komite na si Senador Ping Lacson, sadya umanong niligaw ni Bonoan ng Pangulo na magsumiti ito ng maling grid coordinates sa mga flood control projects. Bineberipika pa raw yan ng Malacanang. Pero hindi malinaw kung paano yan masasagot ni Bonoan dahil hindi pa siya bumabalik ng bansa mula sa Amerika. Taliwas sa pangakong uuwi noong December 17. Nung nag-resign po si Secretary Bonoan or the other cabinet secretaries for that matter, wasn't there an agreement between them and the President or wasn't there a condition na should it be necessary for them to face investigation, they will make themselves available? Kasunduan, wala po tayong masasabing kasunduan. Pero ang gusto ng Pangulo, maimbestigahan ang lahat ng sangkot. Kung sila man po ay sangkot, kailangan po sila imbestigahan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.